Sinita ni Pangulong Marcos ang mga ininspeksyong flood control project na kung hindi sira-sira ay pangit ang kalidad o hindi pa natapos. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkapa ni Pangulong Bongbong Marcos sa dikeng ito sa Kalumpit, Bulacan, yung simento rito, natutulog sa kamay. dismayado ang Pangulo dahil sira-sira, butas-butas at nakausli na ang mga bakal sa bahagyang ito ng dike sa Barangay Frances. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Eh dapat 18 centimeters, 18 cm, mga 8 inches, parang kalsada. Pero napansin din ng Pangulo, nagkaisla na sa gitna ng ilog. Ito yung isla sa gitna ng ilog. Kung makikita ninyo, tinubuan na ng mga damo, tinubuan na ng mga halaman. Ibig sabihin yan, ganyan nakababaw yung ilog na ito. Nagtataka ngayon ng presidente. Kasi ang dumarating daw ng report sa kanila, nagkakaroon naman ng dredging dito. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Inilabas ng Malacanang ang listahan ng 7 kontratistang nakasungkit ng mga flood control projects sa Barangay Frances, Kalumpit mula 2022. 8 kontrata para sa 7 kumpanya ang nakalista. Ang halaga pag pinagsama-sama, mahigit kalahating bilyong piso. Lumabas din sa inspeksyon ng Pangulo na putol ang dike sa Kalumpit at may butas na 50 metro. Kaya pag umaapaw ang ilog, tumatagos ang tubig papunta sa Barangay Frances, lalo na kapag high tide. Ang naturang butas diretso sa bahay ni Edgar na isang buwan ng lubog sa baha. Ito yung mag-high tide, ganyan kami, na sasapol ng tubig. Please, magawa yung dike na yan. So hindi nakatulong ang dike? Hindi. Worse ka. Kasi butas. Nagpasisid din ang Pangulo ng mga scuba divers sa Pampanga River sa Kalumpit at natuklasang makapal na ang putik sa ilalim at hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon o sheet pile support doon. Lumabas din sa pagsusuri na hindi siksik ang lupa bago binuhusan ng semento ang dike. Hindi rin pare-pareho ang kapal ng semento at posibleng mahina ang concrete mixture na ginamit ayon sa pagsusuri. Ayon sa palasyo, dapat na itong ayusin agad para hindi na lumaki pa ang pinsala na ngayaabot sa 100 metro. Sa Barangay Bulusan naman, sa Kalumpit pa rin, sinita ng Pangulo ang Malaghost Project na proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro at butas-butas pa. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Pangatlo ang St. Timothy sa 15 nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa nakalipas na 3 taon. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng mga kumpanyang inilista ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.